ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Blas, isang obispo at martir. Siya ang pintakasi o patron ng mga may sakit sa kanilang leeg o lalamunan. Dahil nung nabubuhay si San Blas, meron siyang isang maliit na bata na pinagaling. Itong batang ito ay natinik at hindi makahinga. Nilapit siya ng kanyang ina kay San Blas. Pinagdasal ni San Blas na alis ang tinik, na buhay ang bata. At napakagandang aral, mabuting balita para sa atin ito. Na tayong lahat na may tinik sa ating buhay. Tayong lahat na may bumabara sa ating paglalakbay. Kung lalapit lang tayo sa Diyos, aalisin din niya ito. Papagalingin niya tayo. Papalakasin tayo ng Panginoon. Ano ang iyong tinik sa buhay? Maaaring yan ay ang iyong galit, yan ang iyong takot, ang iyong mga problema, pagsubok, o maaaring ang iyong kasalanan na gusto mo nang iwanan. Ano man ang iyong tinik o bumabara sa iyong buhay, kapatid, sa banal na misang ito, tayo magpakumbaba, tayo magtiwala sa Diyos, na tayo ay Kanyang tutulungan at tayo ay bibigyan ng panibagong lakas at pag-asa. Sa napakaraming beses na kung saan tayo nagduda sa Diyos, tayo'y sumuko na, tayo'y nakasakit sa iba. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nadubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw. At sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola. At pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng umuog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita.
Wika ng hari, kung nag-iisa, bihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, diyan ka muna tumayo sa isang tabi. At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng magimagsik laban sa inyo. Kumusta si Absalom? Tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari, ang lahat ng naghahangad manakit sa inyo, ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis gayon na lamang. Wika niya, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako? Sa halip na ikaw ang namatay. May nagbalita kay Ohab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaying. Ako'y mainan at wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y ligtas sa kapahamakan. Pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Alleluia, 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 alleluia. Ninako ni Hesukristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng napakaraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo,
agaw buhay po ang aking anak na dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon na dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa paggagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit na kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya. Sinasabi niya, hanggat sa makalapit siya sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan na napakaraming tao. Bakit itinatanong niyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus at hinanap ang humipo sa kanya. Palibasay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak niyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahanin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mababagabag, manalig ka. At wala siyang sinama kung hindi si Pedro at ang mga kapatid na sina Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad. Sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kum, nang ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit ang pinagbili ni Jesus na huwag ipagpaalam ito kanino man, at tinutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. What if God will give you anything that you wish? What will you say? Paano kaya kung ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat? Ano ang hihilingin mo? Ano ang pagdadasal mo? Ano ang sasabihin mo sa Diyos? Think about that. Kayo pong nasa internet, online. Type niyo po, ano ang pagdadasal mo? Ano ang wish mo? Anong panalangin mo sa Diyos? Ibibigay niya sa iyo. Madalas po kasi
ang daming pumupunta dito sa parokya, nagpapadasal po sa akin. Sinasabi, Father, pagdasal mo naman ako, may cancer ako. Father, pagdasal mo naman ako, sana makapasa na po ako sa board exam. Father, may autism po itong aking anak. Hindi pa po makapagsalita hanggang ngayon. Father, pagdasal nyo naman po kaming mag-asawa. Sana magka-baby na kami. Father, pagdasal mo naman ako. Sana makaalis na ako ng bansa. Makakita na po ako ng trabaho para makatulong po ako sa aking pamilya. Father, please pray for me to have a clarity of mind. Father, pagdasal mo naman yung asawa ko, sana tumino na, sana umuwi na, sana maging mabuti na, maging tapat na siyang asawa sa akin. Pero nga po nung minsan, lumapit sa akin, nagdadala ng aso eh. Alam niyo sabi, Father, pwede niyo bang binyagan? Bakit? Kasi po, Father, kasama ko po ito, nag-o-online mass sa inyo. Total, palagi rin naman po nagsisimba. Binyagan nyo na po para maging Katoliko. Huwag po kayo mag-alala. Di ko naman po bininyagan. Kasi ang sabi ko, blessing. Pwede yan. Pero yan ang katanungan. Di po ba? Ano ang request mo sa Diyos? Ano ang hinihiling mo sa Panginoon? Sigurado meron. Di po ba? All of us have a desire. All of us have a wish. All of us are asking God for something. Habang buhay ka, kahit na sabihin mo, kontento ka na, masaya ka na, meron ka pa ring gusto. Hindi po ba? This is part of our life. At wala naman pong masama kapag meron kang gusto at hinihiling. Hindi po ba? Pero ito po ang mabuting balita. Wala naman pong problema sa pagsagot ng Diyos sa ating mga kahilingan. Tingnan nyo nga po dito sa ating ebanghelyo. Merong isang tatay, nag-aagaw buhay yung kanyang anak na dalagita, lumapit kay Jesus, hinihiling, Panginoon, puntahan mo ang aking anak, pagalingin mo siya. Wala pong dalawang pag-iisip. Agad-agad ang ating Panginoon sumunod sa kanya. God answers our prayers. God provides for our needs. God will give you what you desire if it is for your own good. Pero ano talaga ang problema sa ating buhay? Tayo. At ano ang problema natin madalas? Hindi tayo makapaghintay sa pagsagot ng Diyos. Di po ba? Palagi nating sinasabi, ang tagal-tagal naman ng Diyos. Late ang Diyos. But please, remove that belief. That is wrong. God is never late. Amen? The problem is, we are always in a hurry. Hindi po nahuhuli ang Diyos. Ang problema tayong mga tao, nagmamadali tayo, naiinip tayo, gusto natin agad-agad, wala tayong pasensya. Amen? Yan ang kahinaan natin. Yan ang kasalanan natin. Gusto kasi natin parang instant noodles. 3 minutes lang. Gusto natin magkaroon ng himala agad. Pero tandaan niyo po mga kapatid, ang Diyos hindi microwave. Ang Diyos master chef siya. Hindi minamadali ang proseso dahil mahalaga ang ibibigay niya sa iyo. Ito po ang aral na tinuturo sa atin ng mabuting balita. Narinig po natin ang kwento tungkol sa 2 tao lumapit kay Jesus. Parehas silang may kahilingan. Una, yung tatay, si Jairus. Isang amang desperado, namamatay na yung anak niya. Imagine that pain. Di ko po alam sa inyo kung sinong magulang. Pero napakasakit para sa isang magulang. Makita niya ang kanyang anak may sakit, unti-unti namamatay. Diba? Kung kayo pong mga magulang ang tatanungin, mas gugustuhin nyo na kayo ang magkasakit kesa sa inyong mga anak. Di po ba? Kaya anong ginawa nitong ama? Lumapit kay Jesus. Nanikluhod siya. Nakiusap siya. Lord, come lay your hands on her so that she may live. Pero habang papunta daw si Jesus dun sa bahay nitong batang may sakit, biglang may sumingit. Isa pong babae, 12 years nang dinudugo, may sakit. Parang
traffic na sa kalsada, nagmamadali ka, life and death situation, may sisingit pa. Sigurado po, kung ikaw yung tatay na yon, kung ikaw si Jairus, di ba? Maiinis ka. Kasi nauna ka eh. Maaring kung ikaw yung amang yon, sasabihin mo, Panginoon, bilisan mo. Emergency. Di ba? First come, first serve. Nauna ako kaysa sa babaeng yan. Bakit binibigyan mo pa ng oras at panahon? Pero pansinin niyo po, si Jesus, hindi siya nagmamadali. Huminto siya, hinanap pa niya yung babae. Ang tanong, bakit? Kasi gusto tayong turuan ng Diyos. Hindi nahuhuli ang Diyos. That is the good news. Remember that God is never late. God is never in a hurry because God is always on time. Kahit na matagal na may sakit yung babae, napagaling siya ni Jesus. Di ba? Yun yung mahalaga. Kahit na pagkatagal-tagal mong paghihintay, basta't ibibigay sa'yo ng Diyos. Yun yung importante. At habang naantala daw sila, biglang dumating yung balita. Ang sabi, patay na daw yung bata. Tapos na. Wala nang pag-asa. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Jesus said, do not be afraid. Just have faith. Magandang paalaala po yan. Kung aburido ka na, kung nagmamadali ka, kung nawawalan ka na ng pag-asa, keep on repeating those beautiful and inspiring words of Jesus. Say that to yourself. Do not be afraid. Just have faith. Mga kapatid, ito po ang mahalagang aral na habang naghihintay ka, may ginagawa ang Diyos. Amen? Yung akala mong delay, yan ay divine preparation. Akala mo, tahimik ang Diyos. Pero may ginagawa siya behind the scenes. Hindi mo lang nakikita. Remember this, God's delay is not God's denial. Kahit na matagal, hindi yan pagtanggi ng Diyos. Minsan, hindi naman agad-agad ibibigay ni Lord sa iyo eh. Dahil gusto ng Diyos, palakasin ka muna. Amen? Tingnan niyo po yung babae na dinudugo. 12 years siya naghirap. 12 years siya naghihintay. 12 years siyang umaasa. Hindi naman niya hiniling na yakapin niya si Jesus. Hindi naman din niya ninais na kausapin niya ang Panginoon. Ano ang pananampalataya nitong babae? Ang sabi niya, mahawakan ko lamang yung kanyang damit, gagaling na ako. Ganun po katatag ang pananampalataya ng babae. Mga kapatid, minsan, hindi naman hadlang ang oras at panahon eh. Ano talaga ang problema natin? Nagkukulang lang tayo sa tiwala sa Diyos. Amen? It's never really about the time. The real problem with us is our lack of faith. The real problem with a lot of us is that we have a weak faith. Kaya, tandaan niyo po that faith is trusting God even if you do not understand His timing. Kaya kung naiinip ka, kung nagmamadali ka, kung nasisiraan ka ng loob, anong kailangan mong gawin? Magdasal ka because prayer strengthens our faith. Amen? Worrying about your problem will not solve it. Sino po sa inyo sa kanyang pag-aalala na bigyan ng solusyon yung kanyang problema? Sabihin niyo po, meron po ba? May magte-testify ba? Sabihin niyo po sa akin para ako din po mag-alala na rin. Wala po. Pero marami po sa atin magpapatotoo dahil sa kanilang pananalangin, lumakas ang kanilang pananampalataya at dahil sa kanilang pananampalataya, nakatanggap sila ng milagro at himala galing sa Diyos. Kahit naman magmadali ka, hindi naman agad masasagot yung iyong problema. Madalas nga, pag nagmamadali ka, mas dumaragdag pa, nanganganak pa yung iyong problema. Di po ba? Magalit ka man sa Diyos. Hindi naman niya ibibigay sa iyo yung iyong gusto. Kung hindi pa naman tamang panahon. Amen? Because God does not act on a schedule. Rather, God acts out of love, out of concern for your own good. Kaya imbis na mainis ka, kapatid, ito po yung tatlong magandang dasal. Sabihin niyo po, panalangin niyo,
kapag naiinip na kayo, kapag nagmamadali na kayo sa inyong buhay. First, pray this. God, I trust in your plan, even if I do not understand your timing. But second prayer say, God, teach me to be patient while you are preparing what is next for me. But third prayer is, say, God, I believe that you will show up on the right time because you have never failed me before. Huwag niyo pong kalimutan ang tatlong napakagandang dasal na yan. Una, sabihin mo, Panginoon, turuan mo kong magtiwala kahit na hindi ko nauunawaan ang iyong ginagawa. Pangalawa, sabihin mo, Panginoon, turuan mo kong magkaroon ng pasensya habang hinahanda mo ang isang magandang biyaya at grasya para sa akin. At pangatlo, sabihin mo, Panginoon, turuan mo kong magtiwala dahil sa tamang panahon, ipagkakaloob mo ang para sa akin dahil hindi mo pa ako binigo sa aking buhay. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang paghihintay ay paghahanda. God's delay is not a punishment. It is preparation. Kasi minsan, yung akala mo, kailangan mo ng healing, ang talagang binibigay sa iyo ng Diyos, deeper faith. Amen? Yung akala mo, kailangan mo success, tagumpay, ang talagang kailangan mo, ibibigay ng Diyos, stronger character. Yung akala mo, ang kailangan mo, mabilis na sagot, pero ang ibibigay sa iyo ng Diyos, isang bago at malinis na puso. Finally, remember, God is on schedule. Kay Jairus, yung tatay ng bata, umiyak, nalungkot, iniisip patay na yung anak niya. Pero para sa ating Panginoong Hesukristo, buhay pa siya, may pag-asa pa. Kaya nga, nung dumating si Jesus, ano po ang sabi niya? It's not too late. Hindi pa huli ang lahat. At sinabihan niya yung bata, Talita kum. Ibig po sabihin, little girl, arise. Tumayo ka. Ang ganda po ng paalaala niyan sa atin. Kung may patay ka ng pangarap, kung may relasyon ng nanlalamig, kung may pag-asa ka na nilibing na, lumapit ka sa Panginoon. At ang Diyos ang magsasabi, mabuhay ka, tumayo ka, tumindig ka, arise. Kayang buhayin ng Diyos. Ang akala mong patay na, ang akala mong tapos na. Yan ang ating pag-asa. Kaya huwag kang matatakot kapag natatagalan ang Diyos sa pagsagot sa iyong mga panalangin. Because sometimes, remember this, the greater the delay, the greater the miracle. Kahit na matagal ang paghihintay, mas malaki namang pagpapala at grasya ang hinahanda niya para sa iyo. So today, don't just ask God for blessings. Ask for greater faith. Dahil kapag meron kang pananampalataya, lalakas ka sa iyong paghihintay at maniniwala ka at magtitiwala ka. Hindi late ang Diyos, palaging on time ang Panginoon. Amen? Believe, my dear friends, God's time is better. God's timing is the best. Because when God moves, everything will fall into place. And God will provide not only for your happiness, but for your peace and for your salvation. Manalangin po tayo sa banal na misang ito. Sabihin natin, Panginoon, turuan mo kami na magtiwala, na maniwala, na maghintay. Dahil alam namin na ibibigay mo hindi lang isang milagro, pero ang tunay na makakabuti sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit,
Naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumasampalataya, nagpapagaling ng kapangyarihan ng iyong anak na siyang naghihilom ng aming mga sugat sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat dito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, si San Blas na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos.
Sa pagmamahal mo, dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan, buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating mga bisita na dumalo sa ating banal na misa ngayong araw kapistahan ni San Blas. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po sa inyo. Pagkatapos po ng ating banal na misa, sa mga gusto po na magpa-bless ng kanilang mga liig o lalamunan, pwede po kayong pumila sa gitna. Gagamitin po natin 2 kandila na nabasbasan sa kapistahan ng Candelaria bilang tradisyon po natin ng pagdalangin, pagdarasal sa mga kapatid nating may sakit. Mga kapatid, may dahilan bakit ikaw ay pinaghihintay ng Diyos. Ang paghihintay sa Diyos, kahit na hindi niya agad-agad sinasagot ang iyong panalangin, ay paghahanda, hindi ito parusa. God's delay is not a punishment. God's delay is not a denial, but God's delay is a preparation. Hindi ko po alam kung nakaakyat na kayo sa Baguio. Siguro naman po, no? Pero bakit hindi niyo po ba napansin? Bakit sigsag-sigsag pa yung daan paakyat sa Baguio? Pwede naman po gumawa ng daan na diretsyo. Di po ba? Para mas mabilis. Pero may dahilan doon. Pag diretsyo, mabilis nga ang iyong pag-akyat, pagbaba. Pero mabilis ka din naman ma-aksidente. Di po ba? Hindi ibig sabihin mabilis, mabuti. Minsan dahil sa pagmamadali natin, dahil sa bilis, diyan tayo napapahamak at nasasaktan. Di po ba? Ano po mangyayari sa isang bata kung grade 1 pa lang? Pinag-graduate mo na ng college. Bigyan mo ng trabaho yan. May alam ba yan? Wala. Di po ba? Kung ikaw bigyan ka agad-agad ng pera ng Diyos, pero hindi mo naman alam hawakan ang pera, mauubos din. Balik ka pa rin sa hirap. Hindi po ba? May dahilan. Bakit matagal sumagot ang Diyos? Hindi dahil di ka niya mahal. Mahal ka nga niya eh. Hinahanda lang niya ang iyong puso para sa kanyang biyaya. Tandaan niyo po ang 3 magandang dasal. Kung kayo po ay naiinip, kung kayo ay nagmamadali. First say, God, I trust in your plan. Even if I do not understand your timing. But second, say, God, help me to be patient while you're preparing the next best thing for me. And third, say, God, I believe you will show up on the right time because you have never failed me before. Ang problema po, hindi naman sa pagsagot ng Diyos. Ang problema, nagmamadali lang tayo. Kaya, ulit-ulitin mo lang, pagdasal. 3 bagay na ito, naway palakasin ka ng Diyos habang hindi pa sinasagot ng Diyos ang iyong hinihiling. Dahil pag dumating ang Diyos, kapag sinagot ng Diyos ang iyong dasal, ikaw ay mabibigla, ikaw ay mamamangha dahil ang kanyang biyaya hindi kakaunti o hindi sobra-sobra. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na.
Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.